Kung ito ay madali, mga kapatid, hindi na sana nanalangin ng Panginoon sa Ama. Sabi niya, Lord, Ama, hindi ko na sana maranasan ito, na maranasan yung kahirapan, ipako sa krus, mamatay at muling mabuhay. Hindi na sana pray ang Panginoon na gano'n kung madali lang, no? Yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi sabi niya, not my will, but your will. Ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay mahirap. Kung iniisip mo na kapag sumunod ka sa Panginoon, ay hindi ka na makakaranas ng kahirapan, nagkakamali ka, kapatid. Baka mali ka ng gate na pinasukan. Nalala niyo yung gate na yun? Narrow gate, hindi malinis. Narrow gate eh. Narrow gate at saka wide gate. It requires sacrifice and commitment. Kung hindi ka marunong magsakripisyo para sa Panginoon, for sure, hindi mo kayang sumunod sa kalooban ng Panginoon, and for sure, wala ka pa sa paghahari ng Diyos. Gets po natin? Following Jesus is actually obeying the will of the Father. Jesus is the exact representation of the Father. The Father's will is revealed in the Son. Kaya sabi din ng Panginoon na makikilala niyo ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Sabi din ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng Anak. At wala rin makakasunod ng tapat sa Ama kung hindi fully committed sa Anak. It is also by the will of God we can be successful. Hindi tagumpay sa mundo, no? O mga makamundong bagay, kundi tagumpay sa paglago mo sa Panginoon. At kung ikaw ay isang citizen ng Kingdom of God, you should always seek to be successful in the ministries that God has entrusted to you. At dapat nakapailalim ito sa kalooban ng Panginoon. Para hindi ka magyabang sa dulo ng iyong tagumpay. Okay? Successful ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi lang yung successful ka dahil nakamtan mo na lahat ng bagay dito sa mundo ito. Kundi successful ka dahil successful ka sa Panginoon. Successful ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Dahil yan ang kalooban ng Panginoon. As we do the ministry, we extend the kingdom of God. Yan naman ang gusto ng Panginoon, na ma-introduce ang kingdom. God's will is, alam natin yan, sovereign, no? Ang kalooban ng Diyos, sovereign. Tayo ay mga clay na minumold ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban bilang isang pattern. This molding ay eschatological o may kinalaman sa paghari ni Kristo sa hinaharap. Ang gusto ng Panginoon ay ma-mold tayo into righteousness. Kasi ang kingdom of God is the home of righteousness. Sabi ni Peter, no? It is the home of righteousness. It is God's will for us to be sanctified or to be holy. At dahil ang kalooban ng Panginoon ay sovereign, hindi tayo pwedeng magreklamo kung ano ang pagkahulma ng Panginoon sa atin. Right? Di ba natin sabihin, Lord, bakit naman ganito? Ang hirap ng buhay ko. Akala ko, pagka sumunod ako sa iyong buhay, aaluan ng buhay ko. Sa Panginoon, aaluan ng buhay ko. Pero bakit nung sumunod ako sa Panginoon, ba't mas
lalong humirap yung buhay ko. Kasi sa pamamagitan niya, mga kapatid, ginagamit ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon ay sovereign, hindi tayo pwedeng magreklamo. Even our suffering should be according to God's will. Yung mga nararanasan natin kahirapan, mga kapatid, it should be according to the will of God. May suffering dahil sa ating mga ginagawang mga kasalanan. Tama? Nagsasuffer ka dahil mali yung ginawa mo eh. May exam kayo, hindi ka nag-review. Bagsak ka. Right? Kaya nung nag-i-exam ka na, sasabihin ko, struggle, no? Hirap na hirap ka. Sa mga estudyante yun. Meron din sa buhay natin, mga kapatid. So, dahil sa mga desisyon mo na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero may suffering din dahil tayo ay sumusunod sa Panginoon. Tama? So, may suffering dahil sa kasalanan na ginawa mo. May suffering din na dahil sumusunod ka sa Panginoon. Saan ka doon? Parehas may suffering eh. Nagsasuffer ka na wala ka sa Panginoon o nagsasuffer ka dahil sumusunod ka sa Panginoon. Of course, kung Christian ka, nagsasuffer ka dahil sumusunod ka sa Panginoon. At itong suffering na ito, ang ginagamit ng Panginoon para hulmahin tayo ayon sa kanyang kalooban na maging matuwid sa kanyang harapan. Nakukuha po natin itong kingdom of God, paghahari ng Diyos. Our prayer should also be according to God's will. Yung panalangin natin dapat ayon din sa kalooban ng Panginoon. Hindi dapat hangarin ng isang mananampalataya sa Panginoon na masunod ang lahat ng kanyang gusto sa buhay, kundi ang gusto ng Panginoon. Even the Spirit intercedes for us according to God's will. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Even the Spirit sa Romans 8:27 intercedes for us according to God's will. Nagwo-work ang Panginoon kung ang prayers natin ay according to God's will. Ayon sa kanyang kalooban. Kung hindi natin maranasan ang working ng Spirit sa ating buhay or sa ating mga panalangin, ito ay dahil sa mga maling panalangin natin na hindi naaayon sa naisin ng Panginoon sa buhay natin. Diba sabi ni Santiago, sabi ni James, hindi nyo na tatanggap yung kasagutan ng inyong panalangin dahil natatanggap yung gusto nyo dahil hindi kayo nananalangin mula sa lahat. Tapos sabi nyo doon, kung nanalangin kayo, mali pa yung motibo nyo. Okay? Kaya, hindi natutupad ang mga panalangin o yung kagustuhan natin sa mga. Pang-apat, signs and wonders are not proof or patunay for transformation. Sabi niya sa verse 22, on that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Okay? Tandaan po natin yung mga naka-highlight din ng red, no? Did we not prophesy in your name? And cast out demons in your name? And do many mighty works in your name? Okay? Ito actually, itong tatlong ito, they are signs and wonders. And they are pointers and authenticate, bine-verify nila ang isang identity ng isang tao. Pero, dito, itong signs and wonders na ito, sabi niya, are not
evidence that you have a changed life, na ikaw ay isang Kristiyano. They were the proof for the presence of the kingdom, but not necessarily proof for personal transformation. Okay? Itong mga ito, presence ng kingdom ng Panginoon dahil nandiyan. Kaya mayroong prophecy, mayroong pagcast ng cast ng demons and mga mighty works. Okay? Kaya mag-ingat tayo dito dahil mayroong false signs and wonders na ginagawa ng mga false prophets. Kaya hindi basihan ang mga miracles na nangyayari sa buhay mo na ikaw ay nasa Panginoon na. Posibleng ito ay gawa ng kaaway. 2 Thessalonians 2:9. Ang tunay na signs and wonders ay gawa ng Diyos sa buhay mo. At alam mo na ito ay gawa ng Panginoon sa buhay mo dahil sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon. So what is the purpose of signs and wonders? Okay? Sa Acts 2:22, nakikita natin doon that it is accreditation by God. Okay? Ibig sabihin, pinapatunayan na ang gawa ng isang tao ay galing sa Panginoon. Or confirmation din ito ng message ng grace ng Diyos and the salvation He offers. Na totoo itong mensahe na ito. But not necessarily na makakabago ito or patunay ito ng transformation. Yung mensahe, totoo. Dahil mayroong signs and wonders. So, ito yung mga ilang bagay, ano? And the marking out of an apostle. Sa pamamagitan nitong signs and wonders, napatunayan na itong mga disciples ng ating Panginoon, mga apostles, dahil kaya nilang gumawa din ng mga miracles, they are truly appointed by the Lord. Now, religious activities are not evidence for transformation. Nabanggit natin yan, ano? Hindi dahil kasama ka sa ministry ay patunay na ikaw ay binago ng Panginoon. Posibleng gamitin talaga ng Panginoon ang mga ministries na kinabibilangan natin, but that not necessarily entail that it verifies your salvation. Pwede din gamitin ng Panginoon ang pag-attend mo sa church every Sunday, but that's not necessarily mean na ligtas ka na dahil umaattend ka sa church. Ang mga religious activities ay paraan para ikaw ay mas lumago pa sa ating Panginoon. So hindi natin sinasabi na masama ang mga religious activities. Ang mali ay gamitin mo ito bilang patunay na ikaw ay ligtas na at binago na ng Panginoon. Itong mga religious activities, binabago ka ng Panginoon. Pero hindi ito patunay na ikaw ay binago na ng Panginoon. Nakita niyo po yung difference. Okay. So, but I do not say na huwag mong gawin yan. Huwag kang maglingkod dyan sa church. I am just saying na ito ang paraan para ikaw ay mas lumago pa sa pananampalataya mo sa Panginoon. Pero paano ka lalago kung hindi mo din ginagawa yung ministry? Right? Hindi ka rin umattend sa church. Walang feeding ng salita ng Panginoon. Right? So, and lastly, lawlessness does not work in the kingdom. Sabi sa verse 23, and then will I declare to them, I never knew you. Hindi kita kilala. Depart from me, you workers of lawlessness. Alala ko na naman si Peter dito, no? Depart from me, sabi ng Panginoon. Get behind me. Sabi ng Panginoon kay Peter, Satan. Hindi siya si Satan, pero yung kanyang
puso sa panig. Kasi pinipigilan niya yung kalooban ng Panginoon. Yung plano ng Diyos ng kaligtasan. Meron tayong old song, no? Na dapat pinapractice pa rin natin. Obedience is the very best way to show that you believe. Obedience is the very best way to show that you believe. Okay. Ang pinakapatunay talaga na ikaw ay nasa kaharian ng Diyos ay ang pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon. Ito ang magpapatunay na ikaw ay tunay na nananampalataya sa Panginoon. Walang lugar sa kaharian ng Diyos ang lawlessness. O sa Tagalog ay, kung ililiteral natin, kawalan ng batas. Literal na kahulugan, ano? Pero hindi ito ang ibig sabihin ng lawlessness dito, ano? Ang lawlessness ay sinusunod niya ang sarili niyang batas. Okay? May batas pa rin. Pero yung sarili niya at hindi tumatalima sa batas ng Diyos o sa kalooban ng Panginoon. Ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, unang-una sa lahat, ay may sinusunod na batas. May sinusunod na principles, which is the greatest commandment. Ano yung greatest commandment? Love. Love actually summarizes the law. And the 10 Commandments. Then sabi nga natin, if you love someone, you do not kill him. If you love one another, hindi ka mangangalo niya. Hindi mo siya gugupitan kasi mahal mo siya. That's why love is a summary of the law. Kung wala kang sinusunod na batas at ang gusto mo lang lagi ang nasusunod, then impossible na ikaw ay makapasok sa kaharian ng langit. Hindi kinikilala ng Panginoon ang mga taong gumagawa ng mga bagay taliwas sa kanyang kalooban at plano ng pagliligtas. Sabi ng Panginoon, I never knew you. Hindi kita kilala. Mabigat po ito, mga kapatid. Sana ay ang hangarin natin, lahat tayo ay mapabilang sa kaharian ng Diyos. The invitation of Jesus is, come, follow me. Halika, sumunod ka sa akin. Hindi sinabi ng Panginoon na halika at gawin mo kung ano yung gusto mo. Di ba? Sabi ng Panginoon, come follow me. Unang-una sa lahat, master mo si Jesus. Right? Tinanggap mo siya sa buhay mo bilang Panginoon sa buhay mo. Pero walang katuturan itong pagtanggap mo na ito kung ang gusto mo pa rin ang nasusunod. Tama po? Sabi mo, Lord, Lord. Pero, Lord, Lord, ito yung gusto ko. Master mo na si Jesus, dapat yung kalooban ng master ang nasusunod. The primary hindrance in following Jesus, alam niyo kung ano? Sarili natin. Yan ang pinaka-hindrance ng pagsunod natin sa ating Panginoon. If you have an issue obeying, you are most likely get hindered by yourself. Kung may issue ka doon sa pagsunod, may malaking problema. Jesus said, if anyone would come after me, he must deny himself. Kung sino man ang lalapit sa akin, he must deny himself. Isang tabi mo ang lahat sa buhay mo at mag-focus ka sa pagsunod mo sa Panginoon. Parang nag-aaral again. No? Hindi mo pwedeng lingon ka ng lingon sa likod.
mangyayari sa araro mo, tabi-tabingi. Mga ganun yung buhay natin, mga kapatid. Tabi-tabingi dahil nabubuhay pa rin tayo sa past ng buhay natin. Alisin mo lahat ng pabigat sa buhay mo para ma-enjoy mo ang paglakad sa kalooban ng Panginoon. Tama. Sabi ng Panginoon na you cannot serve God and money. Ibig sabihin, hindi pwede na dalawa ang pinaglilingkuran mo. Dapat buo ang puso mo na i-offer sa Panginoon at hindi hati-hati. Hindi hati-hati, mga kapatid. Kung ang puso mo ay hati-hati, for sure, in the end, ikaw din ang may hirapan. I'm not saying na huwag ka nang magtrabaho. I'm not saying na iwanan mo na, parang sina Peter, iniwanan nila yung business nila ng fishing at sumunod sila sa Panginoon. Grabe, no? Grabe commitment. Iniwanan nila yung dati nilang buhay at sumunod sila sa Panginoon. I'm just saying na sa lahat ng ginagawa natin, whether you eat or drink or whatsoever you do it all for the glory of God. You are living out the kingdom principles sa lahat ng ginagawa mo. Right? Kung lumalaot ka, you are doing it for the glory of God. Kung naggagampas ka, you are doing it for the glory of God. Right? Kung teacher ka, magturo ka for the glory of God. Naaayon sa kalooban ng Panginoon yung mga desisyon mo doon sa trabaho mo. Okay. So mayroon tayong ilang lessons dito. Una, entering the kingdom of God is not easy. Hindi madali. Okay. Para kang pumapasok sa butas ng karayom. Sabi ng Panginoon, di ba? Mabuti pa yung kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Expect suffering sa buhay mo dahil ito ang magpapatakad sa iyo bilang isang disipulo ni Kristo. Kung iniisip mo na aaluan ang buhay mo kapag sumunod ka sa Panginoon, nagkakamali. Suffering na meron tayo sa mga disipulo ni Kristo ay temporary lang, mga kapatid. Compare sa buhay na ino-offer sa atin ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Ang pinakamahalaga sa lahat, sa kabila ng suffering na meron tayo dito sa mundo dito, hindi naman talaga natin maiiwasan, no? Yung suffering, ay tayo ay nakay Kristo. Kahit anong mangyari, manatili ka kay Kristo. Yan actually ang allegiance sa Panginoon. Yan actually ang definition ng faith, pananampalataya. Manatili tayo kay Kristo sa kabila ng mga pagsubok sa buhay na nararanasan natin at huwag tayong bumitaw sa Kanya. Ang Diyos ay tapat. Hindi niya tayo hahayaan. Lalo na kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Na mapalayo ka sa Kanya. Hindi kaya hayaan mo mapalayo. Kahit yung mga prayers natin, kung hindi ka looban ng Panginoon, hindi niya talaga ibibigay yan. Kasi ayaw man yan, baka yung prayers mo na yan ay ikapapahamak mo. Right? Kaya hindi niya binibigay. Kasi gusto ng Panginoon, good things for you. Even yung suffering mo, ang gusto ng Panginoon sa suffering mo ay good things. Ano yung good things na yun? Lumago ka sa Panginoon. Okay? Pero kung ikaw mismo ang gumagawa ng paraan para mapalayo sa sarili mo sa Panginoon, baka sabihin ng Panginoon sa buhay mo,
sa'yo, bahala na si Satanas sa'yo. Bahala na si Satanas sa buhay mo. Get behind me, Satan. Okay? Hindi kita kilala. Yan mo bibigyan na salita. Huwag saan tayong makarating doon. The kingdom of God, pangalawa, is where Jesus reigns. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang patungkol sa location, kundi ito ay patungkol sa puso, kung saan naghahari si Kristo. Kung ang puso mo ay pinaghaharian na ng Panginoon, you are already in the kingdom of God. Pero kung ang mga makamundong bagay pa rin ang priority mo, then most probably, wala ka pa sa kaharian ng Diyos. So, paghariin natin ang Panginoon sa puso natin, sa lahat ng ginagawa mo natin. To enter the kingdom of God is to put your allegiance to Jesus the King. To enter the kingdom of God is to put your allegiance to Jesus the King. Bilang isang community na pinaghaharian ng Panginoon, we don't just put our faith in Jesus as our Savior, but we submit to His authority as our King. Kasi pagka naniwala ka lang na, Lord, tinatanggap kita bilang tagapagligtas ko. Di ba may ganun tayong salita, no? Pagka pinakilala sa atin ng Panginoon, tanggapin mo si Kristo bilang sarili mong tagapagligtas. At yung sariling tagapagligtas na yun, medyo may problem, no? And after that, pagka tinanggap mo na siya bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, o sa tagapagligtas ng buhay mo, hanggang doon na lang. Hindi ka na nag-submit doon sa authority niya bilang Panginoon mo, bilang hari ng buhay mo. Okay? Ibig sabihin, susundin mo ang batas ng kaharian, mga kapatid, kung saan ka nabibilang. Kung nandito ka sa Pilipinas, batas ng Pilipinas ang nasusunod. Right? Tama po? Kung ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, batas ng Panginoon ang masusunod at dapat mong ipamuhay. As an application, apat na bagay po tayo dito. Una, self-evaluation. I-check mo kung yung mga nabanggit natin ng mga precautions ay isa ka doon. Baka isa ka doon. Evaluate mo ang iyong sarili kung ikaw ba ay namumuhay sa kaharian ng Diyos o baka naman namumuhay ka pa din sa kasalanan. Self-evaluation. Pangalawa, self-denial. Hindi ito yung dinideny mo na yung sa mga kasalanan. Hindi ito yung ibig sabihin natin. Yung iwanan mo ang iyong sarili na makasalanan. Alisin mo yung dati mong buhay at idamit mo si Kristo sa buhay mo. Iwanan mo ng dati mong buhay na makasalanan at ipabuhay mo ang buhay na iniligtas ng Panginoon. Ang buhay mo na dahilan kung bakit nagkatawang-tao ang Diyos. Naghirap at namatay sa krus, inilibing at nabuhay ulit para sa church. Pangatlo, total commitment to Jesus, the Messiah. Ang basihan nitong commitment na ito ay buhay na binago ng Panginoon. Binili ka ng dugo ni Kristo and you belong to Him. Ibigay mo ang buhay mo sa ating Panginoon. Pang-apat, kasi, be doers of the word and not hearers only. Be doers of the word and not hearers only. Huwag kang tagapakinig lang ng salita ng Panginoon every Sunday.
Huwag sanang mapawalang bisa ang salita ng Panginoon sa buhay natin dahil hindi tayo sumusunod sa mga katotohanan na pinapakita sa atin ng Panginoon galing sa Kanyang salita. Panginoon, marami pong salamat sa mensahe na amin pong napakinggan. Ito ay paalala po sa amin to live a life in the kingdom of God requires a heart that is true, a life that is dedicated to you, committed to you alone. Hindi ito buhay, Panginoon, na hanggang sa surface lang. Kundi, Panginoon, buhay na malalim sa pagsunod sa inyo. Dahil ito ang buhay po namin sa kaharian ninyo. Panginoon, kung kami man ay hindi pa nakakarating sa point na ibigay ang aming pong buhay sa inyo, durugin niyo, Panginoon, ang puso ng bawat isa po sa amin. Alisin niyo ang mga kasalanan sa puso namin, ang mga makabundong bagay sa puso namin, Panginoon. Durugin niyo ito at maghari kayo. Establish niyo, Panginoon, ang inyong kingdom sa buhay ng bawat isa po sa amin. And our part ay ibahagi naman itong paghahari na ito sa mga tao na hindi pa nakakilala sa inyo. Panginoon, patawarin mo kami kung kami man ay nagiging matigas ang aming pong mga puso. Hindi kami nakakasunod, Panginoon, na mayroong joy. Panginoon, meron kaming buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Kung hindi namatay si Kristo, baliwala ang lahat. Kaya salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal. Salamat sa inyong biyaya sa amin. Na inabot ninyo kami sa kabila ng aming pong mga kasalanan. Inabot ninyo kami sa kabila ng aming karumihan. Mula sa putik ng kasalanan, inyo kaming inahon. Nilinisan, binihisan. Hindi para gawin kung ano yung gusto namin, Panginoon. Hindi. Para kami ay mamuhay ng naayon sa inyong pong kalooban. Maghari kayo sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.